Nanaginip si Denji na nasa madilim na eskinita siya. May nakita siyang pinto at inaabot niya ito. Pagkatapos, nagising siya at nagdesisyon na pumasok ulit sa trabaho para sa Yakuza. Habang naglalakad, kinukwenta niya sa utak kung magkano na ang pera niya mula sa pagputol ng puno at pagbenta ng kidney, kanang mata, at isang betlog. Pero sobrang laki pa rin ang utang niya. Tumahol si Pochita at naisip ni Denji na may demonyo sa malapit. Na-excite siya kasi malaki ang bayad kapag may napatay na demonyo. Nakita niya ang Tomato Devil at gamit si Pochita bilang chainsaw, napatay niya ito. Ipinaliwanag ng matandang lalaking kumuha sa kanya na babayaran siya ng 400,000 yen, mas malaki sa inaasahan niya. Pero pagkatapos kaltasan ng kung ano-anong bayarin at interest, 70,000 yen lang ang inabot sa kanya. Pagkatapos magbayad ng utang at iba pang gastos, 1,800 yen na lang ang natira sa kanya. Nagtanong ang driver ng matanda kung bakit si Denji pa ang kinukuha. Sinabi ng matanda na binabayaran lang ni Denji ang utang ng tatay niya. Ayaw ibigay ng totoong Devil Hunters ang bangkay ng demonyo, at si Denji naman ay sunod sa Yeren. Nag-alok ang driver ng 100 yen kay Denji kung kakainin niya ang sigarilyo. Tinanggap agad ni Denji. Pagkaalis nila, dinura niya ang yosi. Habang kumakain ng tinapay sa bahay, sinabi ni Denji kay Pochita na narinig niyang masarap daw lagyan ng jam ang tinapay, pero pangarap lang yun para sa kanila. Inisip niya na mamamatay siya bago pa mabayaran ang utang at baka hindi pa siya magkasyota. Naalala niya ang araw sa libingan ng tatay niya habang nagrereklamo ang matanda na nagpakamatay ang tatay niya bago pa mabayaran ang utang at inutusan si Denji na mag-ipon ng 700,000 yen kinabukasan o puputulan siya ng pira-piraso. Pag-alis ng matanda, nakakita si Denji ng Chainsaw Demon. Dahil pakiramdam niya patay na rin siya sa loob, okay lang sa kanya na mamatay doon. Napansin niyang dumudugo ang demonyo, kaya inalok niyang kagatin at inumin ang dugo niya. Kinagat siya ni Pochita at sinabi ni Denji na kailangan siyang tulungan ni Pochita bilang bayad. Kinabukasan, pinatay ni Denji ang Marshmallow Devil at ibinigay ito sa matanda, hinihiling na kunin siya bilang Devil Hunter. Dahil sobrang gutom, hindi makatulog si Denji. Sinabi niya kay Pochita na nananaginip siya ng tinapay na may jam, landian kasama ang isang babae, paglalaro ng games, tapos tulog na magkayakap sila. Umubo siya ng dugo at sinabi na narinig niyang may sakit sa puso ang nanay niya na napapaubo rin ng dugo. Dumating ang matanda at sinundo siya dahil may bagong trabaho raw. Dinala siya sa isang abandonadong pabrika. Pagpasok nila, wala makita si Denji na demonyo. Sinabi ng lalaki na thankful siya kay Denji kasi loyal siya parang aso at sobrang mura pa, pero di niya matiis na amoy aso siya. Biglang may lalaking may espada na sumaksak kay Denji at kay Pochita mula sa likod. Ipinaliwanag ng lalaki na kahit ang Yakuza may pangarap yumaman at lumakas, kaya nakipagdeal sila sa demonyo. Power kapalit ng patay na Devil Hunters. Nagpakita ang Zombie Devil at sinabi na bobo ang Yakuza dahil para sa konting lakas, ginawa nilang alipin ang sarili nila. Ginawa silang zombies ng kapangyarihan niya. Ayaw ng Zombie Devil sa Devil Hunters, kaya inutusan niya ang Zombie Army na patayin si Denji. Habang duguan, tumakbo si Denji pero nahabol siya at pinagtataga at sinaksak hanggang magpira-piraso. Tinapon ang katawan niya at si Pochita sa basurahan. May dugo ni Denji na pumasok sa bibig ni Pochita at nagising siya. Naalala ni Pochita ang mga araw na magkasama silang nagpuputol ng puno. Sinabi ni Denji noon na baka mamatay siya sa laban at ang pagsisisi niya ay may iwan si Pochita na gutom o papatayin ng ibang Devil Hunters. Nabanggit din niya na may mga demonyo raw na kayang kunin ang katawan ng patay at inialok niya ang katawan niya kay Pochita para mabuhay ito ng normal at mamatay ng normal. Sa basurahan, nagsaanib sina Pochita at Denji. Nabuo ulit ang katawan niya at gumaling. Nagising si Denji at inisip kung kinuha ba ni Pochita ang katawan niya. Sinabi ni Pochita na mahal niya ang mga pangarap ni Denji. Ibinigay niya ang puso niya kay Denji kapalit ng pangakong ipapakita ni Denji ang mga pangarap niya. Nagising si Denji na buhay, may buntot ni Pochita na lumalabas sa dibdib niya. Nagulat ang Zombie Devil na buhay pa si Denji at inutusan ng zombies na kainin siya. Naisip ni Denji kung pareho lang ba siya sa Yakuza na di nasiyahan sa simpleng saya at gusto ng higit pa. Inisip niya na kung ganun, di niya sila masisisi, pero kung harang sila, GG sila. Hinailan niya ang tali sa dibdib niya habang tumatalon ang mga zombie. Sumabog siya palabas na nakatransform, ang ulo at mga braso niya naging chainsaw. Pinagpira-piraso niya ang mga zombie, tumalon sa Zombie Devil at tinaga ito. Naitulak siya pabalik at binato ng mga zombie, pero tuloy pa rin siya. Sa huli, hiniwan niya sa dalawa ang Zombie Devil. Tiningnan niya ang natitirang zombies at naisip na naging demonyo sila at kinuha siya para pumatay ng demonyo.
Pinatay niya silang lahat at sinabi na pagkatapos nito, wala na siyang utang. Pagdating ng umaga, may kotse na huminto sa harap ng pabrika. Dumating sina Makima at dalawang lalaki at nakita ang grabeng patayan. Nakita ni Makima si Denji at nilapitan siya, sinabing kakaiba ang amoy niya, hindi tao, hindi rin demonyo. Tinanong ni Denji kung pwede siyang yakapin, at niyakap siya ni Makima. Bumalik sa normal si Denji at sinabi ni Makima na tao pa rin siya at hindi sinapian. Ipinaliwanag niya na galing siya sa public safety at dapat niyang patayin ang zombie devil. Binigyan niya si Denji ng dalawang choice, mamatay bilang demonyo o mabuhay bilang tao sa ilalim niya. Nangako siyang sisiguraduhin na may pagkain siya. Tinanong ni Denji kung ano ang almusal. Sinabi ni Makima na tinapay na may butter at jam, salad, kape, at baka may dessert pa. Na-amaze si Denji at pumayag agad. Habang sakay ng kotse kasama si Makima, kumulo ang tiyan ni Denji. Sinabi ni Makima na nasa pangangalaga na siya nito at inaasahan niyang sisigat lang siya ng oo at tahol dahil hindi niya kailangan ng asong marunong tumanggi. Dati akala ni Denji mabait si Makima pero ngayon medyo nakakatakot na siya dahil parang aso ang turing sa kanya. Naalala ni Denji si Pochita at muling kumulo ang tiyan niya. Iminungkahi ni Makima na kumain muna sila sa rest area. Sinabi niyang siya ang magbabayad at ibinigay din ang coat niya kay Denji dahil wala itong suot na pang-itaas. Natuwa si Denji dahil wala pang naging ganoon kabait sa kanya at naniwala siyang mahal na niya si Makima. Sa rest area, umorder si Denji ng udon at sausage habang curry udon naman si Makima. Dahil nawalan siya ng dugo mula sa chainsaw, nahilo si Denji at napasandal kay Makima. Habang humihingi siya ng paumanhin at nagpapaliwanag, tinanong siya ni Makima kung paano siya naging ganoon. Sinabi ni Denji na pinalitan ng alaga niyang demonyo ang puso niya. Ipinaliwanag ni Makima na kakaunti lang ang katulad ng kalagayan niya at wala pa itong pangalan. Pero naniniwala siya dahil magaling ang pang-amoy niya. Sinabi niya na buhay pa ang kaibigan niya sa loob niya at may amoy siyang tao at demonyo. Natuwa si Denji pero muli siyang nahilo at bumagsak. Pagkagising niya, handa na ang udon. Tinanong siya ni Makima kung kaya ba niyang kumain mag-isa. Sisigat na sana siyang kaya niya, pero nagbago ang isip niya at sinabing hindi niya kaya. Pinakain siya ni Makima ng udon at nasarapan siya kahit sinabi ni Makima na medyo malambot na ito. Tinanong ni Denji ang pangalan ni Makima at kung anong tipo ng lalaki ang gusto niya. Matapos sabihin ang pangalan niya at mag-isip sandali, sinabi ni Makima na gusto niya ang tipo ni Denji. Dumating sila sa Tokyo pero iniisip pa rin ni Denji ang sagot ni Makima at sinabi niyang gusto rin niya ito. Sinabi ni Makima na naroon na sila sa headquarters ng Devil Hunters sa Tokyo. Pagpasok nila, ipinaliwanag niya na mahigit 1,000 Devil Hunters ang nasa Tokyo, kasama ang mga sibilyan, at ang public safety ang may pinakamagandang benepisyo at bakasyon. Nagsimulang mag-isip si Denji kung magkasama ba silang magtatrabaho at kung maaari silang maging magkasama. Binigyan siya ni Makima ng uniforme at ipinakilala kay Aki Hayakawa, isang katrabaho na 3 taon nang nagtatrabaho, at sinabi na si Denji ang makakasama niya sa araw na iyon. Nagulat si Denji na hindi siya makakasama ni Makima. Sinabi ni Aki na normal lang iyon at sinubukan siyang hilahin palabas para magpatrol. Tumanggi si Denji at sinabing gusto niyang makatrabaho si Makima. Lumapit si Makima at sinabi na kung gagawa siya ng mabuti, baka magkasama sila balang araw, at inayos ang kurbata niya. Habang nagpapatrol kasama si Aki, tinanong ni Denji kung may boyfriend si Makima. Hindi siya pinansin ni Aki at tinawag siya sa isang eskinita, saka siya sinuntok. Habang patuloy siyang sinusuntok, sinabi ni Aki na tumigil na siya at kung babalik pa siya bukas. Babatukan ulit siya. Nagtaka si Denji kung bakit at ipinaliwanag ni Aki na sinusubukan lang niyang maging mabait dahil ang mga taong pumapasok sa trabahong ito nang walang isip ay laging namamatay. Marami na raw siyang kasamahan na pumasok dahil sa pera at namatay. Ang mga may tunay na dahilan lang ang nabubuhay. Inisip ni Aki na pumasok si Denji dahil kay Makima at inamin ito ni Denji. Pag-alis ni Aki, sinabi niyang sasabihin niya kay Makima na tumakbo si Denji nang makita ang mga demonyo. Maya-maya, hinabol siya ni Denji at sinipa sa pagitan ng mga paa. Napansin niya na mabait si Aki dahil si Denji ay sa betlog tumatama kapag nakikipaglaban. Paulit-ulit niyang sinipa si Aki doon. Sinabi ni Denji na ngayon lang siya unang nakakain ng udon at sausage at unang beses na tinrato siyang parang tao. Kahit pumasok siya sa devil hunting nang walang isip, kung mananatili ang ganitong buhay, okay lang sa kanya kahit mamatay siya. Itinaman niya ang sarili at sinabing may responsibilidad na siya ngayon bukod sa sarili niya. Tumayo si Aki at inatake si Denji, sinabing ang tulad niya ay hindi dapat humahabol sa tulad ni Makima. Sinipa ulit siya ni Denji at sinabing parang gusto rin niya si Makima.
Bumagsak si Aki at napansin niyang puro betlog lang talaga ang target ni Denji. Sugatan silang bumalik kay Makima. Sinabi ni Denji na inatake ng Not Devil ang betlog ni Aki, pero sinabi ni Aki na kasinungalingan iyon. Nagtaka si Makima kung kaya ba nilang magtrabaho ng magkasama. Pareho silang tumanggi pero binaliwala ito ni Makima. Sinabi niyang sasali si Denji sa unit ni Aki. Ayaw ni Aki ng isa pang pasaway pero pinaalala ni Makima na experimental unit yun at iba ang paraan ng operasyon. Nagtanong si Aki kung ano si Denji at sinabi ni Makima na kaya niyang maging demonyo. Narinig na yun ni Aki pero hindi siya naniwala noon. Sinabi ni Makima na espesyal si Denji at may espesyal na traito pero kung tatanggi siyang magtrabaho o magbitiw, papatayin siya bilang demonyo. Sinabi ni Aki na titira si Denji sa bahay niya para mabantayan siya at may karapatan siyang patayin ito kung tatakas. Naisip ni Denji kung masamang tao ba si Makima. Sinabi ni Aki na kung ganoon ang tingin niya, dapat na siyang sumuko at dapat siyang magpasalamat dahil hindi siya pinatay. Naisip ni Denji kung mabuti ba si Makima at sinabi ni Aki na oo dahil iniligtas niya ang buhay niya. Kinabukasan sa bahay ni Aki, gumamit si Denji ng iba't ibang jam para sa almusal at sobrang gulo ang ginawa niya. Patuloy siyang namuhay ng walang pakialam at naiirita si Aki. Isang araw, may misyon sila dahil may nakita raw na fiend. Pagpasok nila sa gusali, tinanong ni Denji kung ano ang fiend. Tinanong siya ni Aki kung pumasok ba siya sa paaralan at umoo siya. Ipinaliwanag ni Aki na ang fiend ay demonyong kumokontrol sa bangkay ng tao. Nagtaka si Denji kung fiend ba siya, pero sinabi ni Aki na hindi dahil may kakaibang ulo ang mga fiend. Pumasok sila sa isang silid at sinabi ni Aki na patayin ni Denji ang fiend sa pamamagitan ng pag-transform para makita kung may silbi siya. Nagalit ang fiend at umatake, pero pinugutan ni Denji gamit ang palakol. Nagtaka si Aki kung bakit hindi niya ginamit ang kapangyarihan niya. Sinabi ni Denji na magulo kapag ginagawa niya iyon at gusto niyang hindi masakit ang pagkamatay ng fiend. Sinabi ni Aki na ang mga fiend ay tulad ng mga demonyo at hindi dapat kawan. Ibinunyag niya na pinatay ng demonyo ang pamilya niya sa harap ng mata niya. Ang mga pulis ay tinataya ang buhay at lahat ay seryoso maliban kay Denji. Tinanong siya ni Aki kung sinusubukan ba niyang makipagkaibigan sa mga demonyo. Sinabi ni Denji na kung may demonyong pwedeng maging kaibigan, gagawin niya dahil wala siyang kaibigan. Umalis si Aki at sinabing tatandaan niya yon. Mag-isa sa silid, sinabi ni Denji na ayaw lang niyang matalsikan ng dugo ang mga sexy magazine sa sahig kaya hindi siya nag-transform. Pakiramdam niya natupad na ang pangarap niya dahil maganda na ang buhay niya. Pero may kulang pa rin. Habang iniisip ang mga pangarap ng iba, naisip niya si Makima at sinabi niyang gusto niyang hawakan ang joga nito. Napansin niyang matagal na niyang tinihil ang pangarap na iyon, pero ngayon na maayos na ang buhay niya, posible na ito. Ginawa niya itong bagong goal, makahawak ng kokomelon ng babae. Habang kausap si Makima, sinabi nito na bibigyan siya ng bagong partner at ipinaliwanag na ang public safety ay gumagawa ng patrol at maliliit na misyon sa tig-2 tao. Dumating ang bagong partner at binalaan siya ni Makima na isa itong fiend. Pumasok si Power, ipinakilala ang sarili at tinanong kung si Denji ang bago niyang partner. Nagulat si Denji at nagtaka kung pwedeng maging Devil Hunter ang fiend, pero nang makita niya ang dibdib ni Power, natuwa siya. Ipinaliwanag ni Makima na ang mga fiend ay maaari ring patayin, pero si Power ay may isip at kasama sa team ni Aki. Pinaalala niya na kung walang resulta, mawawala ang experimental team at alam nila ang mangyayari. Dahil kapansin-pansin ng sungay ni Power, binalaan sila na magpatrol sa lugar na kaunti ang tao. Naging makulit si Power at sinampal si Denji, sinabing bigyan siya ng mapapatay dahil uhaw siya sa dugo. Pinagtiyagaan siya ni Denji dahil naaakit siya rito, pero iniisip pa rin niya ang dibdib nito. Nakilala nila ang ilang pulis at naalala ni Denji na sinabi ni Makima na magpakilala bilang Public Safety Devil Extermination Special Division 4 at magpakita ng ID. Wala silang makitang demonyo. Sinabi ni Power na dahil iyon sa presensya niya dahil noong demonyo pa siya, kinatatakutan siya ng lahat. Naisip ni Denji kung may magagawa ba sila at naalala niyang si Aki ang nagrekomenda na pagsamahin sila. Naisip niya na sinet up siya ni Aki para matanggal sa trabaho. Naamoy ni Power ang dugo at bigla siyang tumakbo. May nakita raw na si Cucumber Devil. Tumalon si Power mula sa gusali, gumawa ng martilyo mula sa dugo niya, at dinurog ang demonyo. Naging magulo at madyugo ang eksena. Natuwa si Power at tumawa ng malakas matapos patayin ang demonyo. Habang nililinis ng isang grupo ang kalat na ginawa ni Power matapos patayin ang si Cucumber Devil, sinabi ni Makima kay Power na kapag ang isang public safety devil hunter ay pumatay ng demonyo ng isang civilian hunter, kasalanan iyon dahil sinisira niya ang trabaho ng iba at normal na aarestuhin siya.
Sinabihan niya si Power na mag-isip muna bago kumilos at si Denji na kontrolin siya. Bilang Blood Devil, may galing si Power sa paggamit ng dugo pero madali siyang uminit ang ulo at baka hindi talaga bagay sa kanya ang pagiging Devil Hunter. Dahil doon, nagsinungaling si Power at sinabing si Denji ang nag-utos sa kanya na patayin ang demonyo, pero itinanggi ito ni Denji at tinawag siyang sinungaling. Nagsimula silang magtalo kung sino ang nagsasabi ng totoo. Sinabihan sila ni Makima na tumahimik at agad tumigil si Power. Sinabi ni Makima na gusto niyang makita silang maayos na nagtatrabaho bilang team at pumayag si Power. Maya-maya, bumili si Denji ng inumin. Nakakita si Power ng pusa at agad itong hinaplos. Sinabi ni Denji na ang pagbili ng inumin ay parang natupad na pangarap para sa kanya. Pero kung magpapatuloy ang ganito, ang uhaw ang pinakamaliit niyang problema, lalo na't sinungaling si Power. Ipinaliwanag ni Power na pusa lang ang gusto niyang kasama at ayaw niya sa mga tao. Ayaw rin niya sa mga demonyo dahil may isang kumuha sa alaga niyang si Meowie. Bago niya mabawi si Meowie, nahuli siya ni Makima at ngayon baka patay na ang pusa pero ayaw sumuko ni Power. Kung may babalik si Meowie, handa siyang tiisin ng mga tao at kahit ano pa. Sinabi niya na duda siyang maiintindihan ni Denji ang pagmamahal niya sa pusa. Sinagot ni Denji na parang tanga ang gawin lahat iyon para sa pusa at mas gagawin pa niya ang kahit ano para lang makahawak ng dibdib ng babae, pero kung aso iyon, maiintindihan niya si Power. Iminungkahi ni Power na pwede niyang hawakan ng cocomelon niya kung tutulungan niya itong mabawi si Meowie. Biglang ganado si Denji at nagalit sa demonyong kumuha sa kawawang pusa at sinabi na bilang Devil Hunter, papatayin niya ang demonyong iyon. Humingi sila ng permiso sa public safety para makalabas si Power. Habang papunta sila sa demonyo, sinabi ni Power na alam niya kung nasaan ito pero si Denji lang ang pwedeng lumaban dahil gagamitin ng demonyo si Meowie bilang panangga. Sinabi ni Denji na may alaga rin siyang si Pochita noon. Hindi na niya ito mahaplos pero okay lang dahil nasa puso na niya ito. Sinabi ni Power na tanga ang mga tao dahil ibig sabihin lang noon ay patay na si Pochita at ang sinasabing nasa puso ay pampalubag loob lang. Dahil iniisip ni Denji ang goal niya, hindi na siya nakipagtalo pero alam niyang hindi sila magkakasundo ni Power. Lumipas ang oras at makikita si Makima na kausap ang mga nakakataas. May nagsabi na narinig nilang gumagamit ang ibang bansa ng mga demonyo sa militar pero umaasa silang sa hinaharap, demonyo lang ang magiging kalaban ng Japan. Tinanong nila si Makima tungkol sa performance ng team niya. Sinabi niya na may isang mukhang promising at may isa pang kamakailan niyang kinuha na interesting. Pinaalala nila na trabaho niya ang palakihin at gamitin sila, kaya huwag siyang masyadong ma-attach. Lumipat ang eksena sa loob ng kotse. Sinabi ni Aki na kadiri si Denji at hindi interesting at nagtaka kung bakit mataas ang tingin ni Makima sa kanya. Ipinaliwanag ni Makima na lahat ng demonyo ay may pangalan at habang mas kinatatakutan ng pangalan, mas malakas ang demonyo. Halimbawa, hindi nakakatakot ang kape kaya mahina lang ang Coffee Devil. Pero ang kotse ay madaling ikatakot dahil pwedeng masagasaan, kaya malakas ang Car Devil. Sinabi niya na si Denji ay pwedeng maging Chainsaw Devil na interesting para sa kanya. Hindi pa rin kumbinsido si Aki dahil lahat ng nasa public safety ay may seryosong dahilan, samantalang si Denji ay gusto lang ng masarap na buhay at iniisip pang makipagkaibigan sa mga demonyo. Dumating sina Power at Denji sa gilid ng syudad at itinuro ni Power ang isang bahay, sinabing naroon ang demonyong kumuha kay Meowie. Habang papalapit sila, umaasa si Denji na hindi na niya kailangang mag-chainsaw, pero akala ni Power nagbibiro siya. Naalala ni Denji na gagamitin ng demonyo ang pusa bilang panangga at nagtaka kung bakit sobrang lapit ni Power. Sinabi ni Power na nagkamali lang siya ng sinabi. Bigla silang huminto. Sa isang iglap, gumawa si Power ng martilyo mula sa dugo habang susubukan sana siyang hampasin ni Denji gamit ang palakol. Pero nauna si Power at pinatumba siya. Sinabi ni Power na kahit tanga siya, matalas ang instinct niya. Kinaladkad ni Power si Denji papasok sa bahay. Kinausap siya ng Bat Devil at sinabing inakala niyang tumakas na siya. Sinabi ni Power na matagal bago siya nakalabas at nagdala siya ng tao gaya ng hiningi. Binuhat ng Bat Devil si Denji at sinabi na bata pa siya kaya mas masigla ang dugo. Nagising si Denji at ipinakita ng Bat Devil na nawala ang braso niya kaya siya nagtago. Sinabi ni Denji na wala siyang pakialam. Pero sinabi ng demonyo na ang pagkain ay hindi dapat nagsasalita at ang dugo ng tao ang magpapagaling sa kanya. Pinisil niya si Denji hanggang magsuka ito ng dugo, ininom iyon, pero sinabi niyang pangit ang lasa at itinapon siya. Gumaling ang braso ng demonyo, pero dahil pangit ang lasa, gusto pa niyang kumain ng isa pang tao. Tumingin si Denji kay Power at sinabi ni Power na tanga ang mga tao at naniwala siya sa kwento niya. Tumingin ang Bat Devil sa syudad at ayaw niya sa amoy ng sigarilyo.
makeup, at pabango, pero may naamoy siyang masarap at sinabi niyang kakain siya ng mga bata. Sinabi ni Power na dinala niya ang tao at hiningi niya si Meowie, pero sinabi ng Bat Devil na hindi pa niya siya pinaparusahan sa pagdala ng masamang dugo, saka nilunok si Meowie. Naalala ni Power ang unang pagkikita nila ni Meowie nung nasa gubat pa siya. Matapos pumatay ng oso, nakita niya si Meowie na gutom at halos mamatay na. Pinakain niya ito at inalagaan habang hinihintay ang araw na kakainin niya rin ito. Isang araw, habang nakahiga sa bubong at naririnig ang pag-iyaw ni Meowie, napansin ni Power na lahat ng nakilala niya ay pinatay niya, at kakaiba ang makarinig ng tunog na hindi sigaw. Lumitaw ang Bat Devil at kinuha si Meowie. Sugatan ito at sinabi na kailangan niya ng dugo, at kung gusto niya ang pusa, kailangan niyang magdala ng tao. Sa kasalukuyan, habang nilulunok ng Bat Devil si Meowie, sinabi ni Power kay Denji na naiintindihan na niya ang pakiramdam kapag hindi na niya mahaplos si Pochita, at sobrang sakit nito. Nilunok din ng Bat Devil si Power at nagreklamo na pangit din ang lasa niya. Sinabi niyang kakain muna siya ng mga bata para gumaan ang pakiramdam niya, tapos mga virgin, tapos malaking lalaki, at panghimagas ang buntis. Bigla niyang napansin si Denji na nakakapit sa binti niya at sumisip-sip ng dugo. Hinihiling na ibalik ang dibdib. Nagulat ang demonyo at hinuli siya. Naalala ni Denji ang araw na nagising siya at wala si Pochita. Hinanap niya ito kahit saan at natakot na baka kinain ng demonyo. Pag-uwi niya, nakita niya si Pochita na umiiyak sa sulok at hinihintay siya. Narelax si Denji at madaling nakatulog habang yakap si Pochita. Naisip niya kung gaano kahirap para kay Power matulog habang bihag si Meowie. Hinailan niya ang tali sa dibdib niya at lumabas ang chainsaw sa ulo niya. Pinutol niya ang mga braso ng Bat Devil at nakawala siya. Nagulat ang Bat Devil na demonyo rin pala siya. Bumagsak sila sa isang gusali at nakita ni Denji ang isang babae at sinenyasan siyang tumakbo. Nagtaka ang Bat Devil kung bakit niya ginawa iyon kahit demonyo siya. Sinuntok ni Denji ang demonyo at nagsimula ang laban. Habang naglalaban, nakita niya ang ibang tao at sinenyasan din silang tumakbo. Kumuha ang Bat Devil ng kotse na may taong loob at ibinato ito kay Denji, iniisip kung hihiwi niya ito. Nasalo ni Denji ang kotse at sinabing wala siyang pakialam kung maligtas ang tao o hindi, at ibinato pabalik ang kotse sa demonyo. Naglabas ng malakas na hangin ang Bat Devil at tinangay si Denji. Kinuha ng demonyo ang tao mula sa kotse para kainin at gumaling, pero naririnig pa rin niya ang tunog ng chainsaw at nagtaka kung bakit buhay pa si Denji. Galit na sinabi ni Denji na matagal na siyang nagtitiis pero wala pa rin siyang nahahawakan. Natakot ang Bat Devil at binato siya ng mga debris, pero sinalag iyon ni Denji gamit ang chainsaw. Sinubukan siyang suntukin ng demonyo, pero hiniwan ni Denji ang braso nito at pinatay ang Bat Devil, winakwak ang tiyan nito.